po mga kapatid, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon hanggang sa mga susunod po na araw. Magtutuloy-tuloy ba ang magandang panahon o may bagong bantana na dapat nating abangan? Kasama po ang ating resident meteorologist, weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Nalusaw na yung ating binabantayang low pressure area na nakadikit sa ating bansa. Pero yung ating easterlies ay nakaka-apekto pa rin po sa atin. Yan po ang nagdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang, ito pong binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan ng pag-asa sa lying around 1,765 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay posibleng maging bagyo at posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at mabibigyan po yan ng local name na Ramil. Dahil po sa ating tinatawag na easterlies, asahan po natin ang mga posibleng pagulan at kalat-kalat possible na pagulan at thunderstorms dito po sa Eastern Visayas, kasama po dyan ang Cebu, maging dito sa areas ng Western Visayas, ang area ng Panay, Capiz, Aklan, maging dito sa area ng Mindoro, Romblon, Marinduque, kasama na rin po dyan ang Bicol Region. Ganun din po ang ating aasahang panahon. Dulot pa rin ng easterlies, ang maulap na panahon dito po sa Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Kaya sa mga lalabas ng bahay ngayong araw, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at anumang pananggalang na ulan. Pananggalang sa ulan dahil posible po yung ating mga pagulan ngayon dahil sa ating easterlies. Ganun din po ang panahon natin sa areas ng Bulacan, Nueva Ecija, Isabela, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Aurora at nag-extend pa yan hanggang Quirino. Ang natitirang bahagi ng ating bansa, posible naman yung ating mga isolated o localized na pagulan o afternoon showers at thunderstorms. Ito naman binabantay nating low pressure area ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Biyernes at mabibigyan nga ng local name na Ramil at ito po ay maaaring kumilos, pakanluran pa at maaaring dumikit dito po sa areas ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So ngayon pa lang, paghandaan na po natin ang mga posibleng magiging epekto niyan, lalong-lalo na sa darating na linggo hanggang Lunes na kung saan yan po ay pinakamalapit na sa ating bansa at mas mararamdaman po natin ang epekto niyan. Mga kapatid, alam nyo ba na hindi lahat ng lindol ay nagdudulot ng tsunami? May mga kondisyon dyan bago ito mangyari. Gawin nating halimbawa itong naganap na lindol sa Davao Oriental na kung saan nagpalabas ng tsunami alert matapos ang pagyanig. Una, dapat offshore o nasa dagat naganap ang lindol at tama. Ito pong lindol sa Davao ay naganap sa may karagatan sa silangan ng Davao Oriental, bandang 48 kilometers sa silangan ng bayan ng Manay. Andito po yan sa dagat. Pangalawa, dapat higit sa magnitude 6.5 ang lakas ng lindol. Ang lindol sa Davao ay umabot sa magnitude 7.4. Ikatlo, dapat ito po ay mula sa subduction zone na kung saan nagpapatong po, nagsasalubong ang mga lupa. So yun po yung ating earthquake causing na tsunami or tsunami causing earthquake. Ito pong lindol sa Davao ay nagmula sa Philippine Trench, isang kilalang subduction zone sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa kabutihang palad, 30 centimeters lamang ang tsunami na naitala mula sa lindol na nagmula sa Davao Oriental. Sa dagdag kaalaman, handa sa anumang sakuna. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.